Masaya ka ba ngayon, Britney? Out of the blue ay biglang lumabas yon sa bibig ni Kenji. Tuluyang napaangat ng mukha ni Britney nang marinig yon. Nagtama ng ilang segundo ang kanilang mga mata na mabilis din naman niyang iniiwas. May bahagi ng puso ni Britney ang gustong sagutin ang tanong ni Kenji. Ngunit ang hiyaw ng kanyang isipan ay huwag na lang itong pansinin. Hindi niya kailangang sagutin ang tanong nito kung masaya ba siya. Makikita naman yon sa kanyang mukha eh. Hindi ba yun makita ng dating asawa ngayon? Imposible. Masaya na siya sa kanyang buhay nang wala ito. Pumunta ako dito para pag-usapan natin ang divorce. Bagsak niya sa tunay na pakay niya ng pagpunta. Kailangan niyang magmadali. Hindi pwedeng paiirali na naman niya ang pagiging engot at tanga niya. Sa halip na mapakurap ng kanyang mga mata, si Kenji ay nanatiling nakatitig kay Britney na para bang may mali sa kanyang narinig na sinabi nito. Nabibingi ba siya? Dinadaya siya ng pandinig niya? Divorce. Bakit naman nila pag-uusapan yun? Matagal nang natuldukan ng divorce nilang mag-asawa. What do you mean? Hindi ba't matagal nang tapos yun? Bakit kailangan pa nating pag-usapan? Litong-lito niyang tanong. Makikipagbalikan ba ito sa kanya? Paanong fiancé nitong Maki ang pangalan? Umiling si Britney na mas nagpagulo pa ng isipan ni Kenji. Ibig bang sabihin nun ay nananatili pa rin silang kasal? All this time nang buong akala niya tapos ng lahat sa kanila? All those years nang buong akala nilang pareho ay silang malaya sa kasal nila? Sabi ng mga magulang mo ay pinunit mo raw ang divorce paper natin 3 years ago. Bago pa nila madala sa RTC kung kaya naman nanatili pa rin tayong kasal. Hindi pa tayo tuluyang legal na hiwalay. Literal na napaawang ang bibig ni Kenji. Gulat na gulat siya. Ibig sabihin ay asawa niya pa rin ang kaharap ngayon na babae. Matatawag niya pa ring asawa? Imposible. Usal ni Kenji na hindi pa rin makapaniwala ang tono. I mean, ang buong akala ko'y copy lang nila yung pinakita sa akin ni Mommy at ang original noon ay hindi magawang ituloy yun ni Kenji. Para siyang binuhusan ng tubig. Sa revelasyon na to, just let me go, Kenji. Pumirma ka sa divorce paper natin ngayon. Maayos ng buhay namin mag-iina sa nakalipas na 3 taon. Nakita mo naman, hindi ba? Okay na kami nang wala ka. Kinaya namin yon, dire-diretsong wika ni Britney. Habang pigil ng hinga, nire-ready ng sarili niya sa gagawing maaring bayolenteng pagsigaw sa kanya ni Kenji, gaya ng dati kapag bubuksan niyang usapin tungkol sa divorce. Napaiwas na siya ng tingin sa lalaking titig na titig pa rin sa kanya. Hindi alam kung kaya niya bang sabihin ang kasunod sa lalaki ng mga titig na matay para siyang tutunawin sa init. Hindi niya alam kung guni-guni na naman niya na nakita niyang namulang mata nito. May plano na kaming magpakasal ni Maki. Hindi ko maayos ang mga papers na kailangan namin dahil kasal pa pala ako sa iyo ngayon. Hindi sumagot si Kenji na baka sa mukhang pagguhit ng sakit sa pagbanggit ni Britney ng pangalan ng ibang lalaki sa mismong harapan niya. Hindi niya inaasahan na aabot sila sa puntong iyon ng asawa. Ano naman ang magagawa niya ngayon? Hadlangan sila? Hindi. As long as nakikita niyang masaya si Britney at anak niya, susuportahan niya doon sila. Hindi niya guguluhin ang anumang magandang plano nila. Nakikita rin naman niyang mahal ang asawa kung sino mang lalaking pinalit nito sa kanyang puso. Sana maging maayos ang pag-usap natin ngayon. 3 taon na rin naman ang lumipas at pareho nating akala na hindi na tayo kasal. Kung noon ay nalaman ko kaagad na kasal pa tayo, sana noon ko pa inasikasong pakikipag-divorce sa'yo. Ngayon ko pa lang kasi papalitan, sanang apelidong gamit ko kung kaya naman nalaman ko na kasal pa pala tayo. Huwag mo na sana kaming hadlangan pa, Kenji. Masakit man sa pandinig ang lahat ng yon ni Kenji, hindi niya na lang ito pinansin. Pinalagpas na yon sa kanyang kabilang tenga. Sanay naman na siya na sumalo ng lahat ng sakit mula ng maaksidente. Yun ang kapalaran niya. May magbabago pa ba? Wala na. Binaliwala niya ito noon kaya napagod siya. Huwag kang mag-alala, matagal pa naman na magiging proseso nun bago maayos kaya matagal mo pang makakasama si Noah dito. Habang inaayos kong mga papel, hahayaan kong araw-araw na nandito siya para makasama mo. Dagdag ni Britney na mabilis sinagilap ang envelope upang ipakita yon kay Kenji. Nagawa niya na itong pirmahan kanina para sa sandaling iyon ay idudulot na lang din niya ito sa lalaki. Mapaklang ngumiti si Kenji. Mapait man yon sa kanyang pakiramdam, sino naman siya para hadlangan si Britney sa kanyang kagustuhan. Uulitin niya kung saan ito masaya, susuportahan niya. Naka-move on na ito. Kitang-kita yun sa bawat galaw ng mga mata niya at maging sa paraan ng kanyang pagsasalita ay okay na siya. Masaya si Kenjing nagawang buuhin ang babaeng winasak niya noon ng sarili.
Masaya siya dito. Akin na, pipirmahan ko lahat ni Kenji ng kanyang isang kamay kay Britney para sa divorce paper nila. Dahan-dahan ang naging pagtayo ni Britney sa inupuan upang bahagyang lumapit sa kanya upang iabot ang papel. Puno ng pananansya ang kanyang mga mata na hindi inaalis sa mukha ni Kenji na normal lang naman ang reaksyon, ni hindi to galit maging sa kanyang boses. Gayunpaman kinakabahan na naman siya dahil paano kung bigla na lang nitong punitin yon kagaya ng ginawa niya noon. Sayang na naman ang effort nila ni Mrs. Barrowell para sa panibagong divorce paper dahil mauwi na naman yun sa wala. Nang lumapat yon sa kamay ni Kenji ay may pag-anilangan pa kay Britney kung bibitawan niya na ba ito o hindi para masiguradong hindi yun mapupunit. Baka kasi hindi nga sumigaw ito kanina pero pupunitin niya naman palang papel na sobrang halaga sa kanya. Sa huli binitawan niya yon ngunit hindi bumalik si Britney sa kanyang inupuan. Nanatili lang sa harapan ni Kenji. Titig na titig ang kanyang walang kurap na mga mata kay Kenji nang ilagay nitong papel sa kanyang kandungan. At walang anumang pag-alinlangang isulat doon ang pangalan at kapag daka ay kanya nang pinirmahan. Parang nananaginip ng gising ng mga sandaling yun si Britney doon. Hindi makapaniwala na ganun lang kabilis pipirmang lalaki. Here, kung dadalhin mo yan sa RTC ngayon, ilang araw ay magkakaroon na yan agad ng result. Lahat ni Kenji ng papel kung saan ay pigil na ipakita kay Britney totoo niyang nararamdamang emosyon. Hindi siya pwedeng umiyak, hindi siya pwedeng malungkot, lalong hindi siya pwedeng magalit dito. May iba ka pa bang kailangan sa akin bukod dyan? Umiling lang ng ilang beses si Britney. Lutang na tinanggap ang papel na kanilang divorce na completely signed na nilang pareho habang nakatitig pa rin sa mukha ni Kenji na wala man lang bahid ng sakit. Mukhang tama ang ina nitong malaki na ang pinagbago ng lalaki matapos ang aksidente nito. Marahil ay nang dahil yon sa pagiging paralisado kaya ganun. Doon niya napatunayan na may ganito. Sayang lang at hindi ito nagbago noong sila pa. Noong hindi pa sila nagkakahiwalay ng ilang taon. Salamat, wala na, ito lang sadya ko sa'yo kaya ako nagpunta dito. Mabilis na tumalikod si Britney bago pa man siya mahimatay at makmukhang tanga sa gulat. Kinuha niyang bakat ang envelope ng divorce paper nila upang ibalik sa loob noon ang papel. Ipinangako rin sa kanya ni Mrs. Barrowell ilang araw lang ay magkakaroon to ng resulta matapos nang maipasa. Nito si Attorney Bentacourt noon ang bahalat ang iba pa nilang connection sa loob. Nung una hindi siya naniniwala. Ngunit nang pirmahan nga ni Kenji nang walang hirap ay para bang gusto niyang maniwala na lang sa lahat ng mga positibong bagay na sinabi nila patungkol kay Kenji na para kay Britney ay ang imposible talagang mangyari sa paraan ng pagkakakilala niya sa dating asawa. Masamang damo si Kenji. Palaging mataas ang boses at napakasinungaling. Yun ang mga ugali nitong tumatak sa isip niya. I wish you the best, Britney. Hangad kong maging maligaya ka sa piling niya kapag naikasal na kayo. Malat ang tinig na tura ni Kenji doon. Bago pa makalabas ng pintuan si Britney na bahagyang natigilan sa paglalakad, marahil ay sa sinabi niya. Dahil batid niya na yun ang huling pagkikita nilang dalawa. Seryoso ako, nakalabas na't lahat si Britney ng masyon ay luhan pa rin. Noon ang taxi patungo ng RTC hindi pa rin siya makapaniwalang ganun-ganun lang pumirma ang dati niyang asawa. Walang hirap, hindi kagaya nung kailangan pang makipagpatayan para lang hayaan siya nitong makawala. Tila ba natanggal ang angas nito sa kalagayan niya ngayon na para kay Britney ay ang hirap paniwalaan ng dahil sa malupit niyang karanasan. Siya ba talaga yon? Hindi kaya ibang taong nakaharap ko kanina? Parang hindi siyang Kenji Barrowell na kilala ko. Bulong-bulong niya habang papasok sa loob ng RTC, bitbit ang divorce paper nila ng asawa. Samantala, ilang minuto na nakaalis ang asawa ay nakatunganga pa rin si Kenji sa pintuan kung saan ito lumabas. Baka sa kanyang mukha ang labis na kalungkutan ngunit hindi niya naman pwedeng ipakita. Pabagsak na sanang mga luha niya nang marinig niyang maingay na boses ng mga batang papalapit na kung saan siya naruroon. Inayos niya ang sarili. Hindi pwede na maging malungkot siya sa araw na to. Hindi niya pwedeng ipakitang matamlay siya sa harap ng mga bata dahil paniguradong magtataka sila. Daddy, nasa na si Mommy? Sinawang iginala ng mga mata sa paligid upang hanapin ang ina. Otomatikong lumapad ang ngiti ni Kenjing hinarap na sila. Parang wala siyang ibang tinatago doon. Umalis na, may lakad pa daw siya. Hindi na kayo pinuntahan para magpaalam. Magkita na lang daw kayo sa hotel mamaya pag uwi niyo. Habi niya ng kasinungalingan sa mga anak upang wag nang magtanong. Oh, Kuya Noah, I thought Mommy came with us to play with Daddy too.
Si Andrea na pinalungkot pang boses, binalingan ng kanyang kapatid na hindi rin alam kung anong tamang isasagot sa kapatid. Nagsinungaling siya sa atin, dagdag pa nitong pinatulis ng nguso na halatang dismayado na dito. Iginalaw lang ni Noah ang kanyang magkabilang balikat bilang tugon. I don't know, Andrea. Okay lang naman yon. Nandito naman si Daddy. Kay Daddy na lang muna tayo. Matapos ng halos 3 linggong pananatili ng bansa, ay nagawang maayos ni Britney mga kailangan niya. Hindi na siya muling nagpakita pa kay Kenji kung saan hinayaan niyang makasama nitong 2 bata. Kung may libre naman siyang oras ay ginugugol na lang niya yon sa solong pamamasyal. Ilang breakfast, lunch at dinner invitation ng mga dati niyang biyanan sa mansyon ng kanyang iniwasan at paulit-ulit na tinanggihan. Iniisip pa lang niya na makakaharap ang dating asawa, parang nilalamon na siya ng konsensya sa hindi malamang dahilan. Marami siyang naging mga palusot sa kanila. Kada mababanggit yon kapag hinahatid ng mga bata sa kanilang hotel room. Palusot na alam niyang nahuhulaan ng mga to na alibay lang niya at hindi naman totoong nangyayari. Sa sunod na lang po siguro, busy pa po talaga ako ngayon. May nilalakad pa po akong ibang bagay. Ganun ba, Iha? Sige. Saka na lang kapag may libre kang oras. Malungkot na tura ng ginang ng minsang sumama to ng maghatid. Bago sana kayo bumalik ng Malaysia ay magawa mo kaming pagbigyan sa aming kahilingan. Pinagbigyan din ni Britney ang isang beses na hiling ni Kenji sa kanya na matulog sa mansyon, ang 2 bata na para sa kanya isapat na at labis ng kapalit na mga taong lumipas. Hindi sa pagdadamot o wala siyang gaanong tiwala. Mommy, bakit hindi na lang tayo dito tumira para naman kapag weekend ay pwede namin makasama si Daddy? Si Noah habang nakaupo sa gilid ng kamat matamang pinapanood ang kasalukuyang gawa doon ni Britney. Yun ang isa sa pinakainiiwasan ni Britney na maging topic nila na mag-ina dahil paniguradong masasaktan niyang damdamin ito kapag tinanggihan niya. Hanggat maaari ayaw niyang aabot sila sa ganung paksa na makakasakit sa anak niya. Ngunit hindi niya rin naiwasan, sumagi pa rin yun sa isip ng anak kahit ng bata pa naman ito. Noah, Tito Maki lives in Malaysia. Kaya wala tayong dahilan para manatili sa bansang ito. Nakalimutan mo na ba? Tanong ni Britney na saglit tinigil ang ginagawa. Alam mo naman yon, hindi ba? At sa bakasyon lang usapan natin kung kaya tayo umuwi ng Pilipinas. Nag-usap na tayo ng tungkol dito bago tayo umalis ng Malaysia. Kalmadong boses niya dahil pilit na pinapaunawa ni Britney ang mga sinasabi niya sa anak. Alam ko po, Mommy, pero si Daddy, hindi ba't gusto mo naman ng Tito Maki? Anong problema? Ayaw mo na sa kanya? Malulungkot siya kapag narinig niya sinasabi mo ngayon. Subok ni Britney na gamitin ng nobyo sa anak dahil close din naman to sa kanya. Noon naman yun, Mami Katwiran ni Noah na akala mo'y kung sino matandang natauhan. Noong hindi ko pa nakikilala si Daddy, iba na ngayon. Kilala namin siya ni Andrea. Sakang sabi ni Daddy kapag nakalakad na raw siya ulit, ay maglalaro kami ng football at tuturuan niya rin ako mag-basketball. Dadalhin niya kami sa mga amusement park kung saan kami mag-rides. Gusto kong bantayan na dumating ang araw na yun, Mommy. Yung muli siyang makakalakad. Si Andrea din, gusto din itong tumira. Nilingon pa nitong kapatid na para bang naghahanap to ng kakampi upang mapapayag niyang kanilang ina. Hindi ba, Andrea? Gusto mo na rin ditong tumira? Hindi na siya pinansin ni Britney na nagpatuloy na sa pag-impake ng kanilang mga gamit. Buo ng desisyon niya na babalik na sila ng Malaysia. Alam na rin ni Maki na tapos na sila doon at expected na rin ito na babalik na sila ng bansa. Gaya ng inaasahan niya, bumalik ang mainit na pakikitungo ng nobyo sa kanya nang sabihin niyang tapos ng divorce at nakuha na rin niyang mga papeles na kailangan sa pagpapakasal nila ng nobyo gaya ng unang plano. Miss na kayo ni Chloe at Caleb makalaro, kayo ni Andrea. Hindi niyo ba sila namimiss? Tanong ni Britney na pilit dinadivert ang atensyon ni Noah na halatang invested sa sitwasyon ng ama. Miss na nila kayo? No, Mommy. Mas gusto na namin sa dading palaro. Ayoko na kay Chloe at Caleb. Si Andrea na sumanipuwersa na rin sa kagustuhan ni Noah. Pagod ang mga matang tinignan ni Britney ang mga anak na kulang na lang ay umiyak upang magmakaawa na wag na silang umalis ng bansa. Nagpapaawa ang mga mata nila. Nakikiusap na pagbigyan nila siya. Mukhang napanatili ang kasama ni Kenji na gawa na nilang mahalin ang dating asawa. Yun na nga ba ang kinatatakutan niya? Ang mahulog na ditong 2 bata at makaisip na magkaroon ng idea na ayaw nilang humiwalay pa sa kanya. Can't Andrea and I just stay with Daddy? Basag ang boses na tanong ni Noah na para bang sobrang sama niyang ina sa kanila. Kung kaya naman mas pinipili nila ang dating asawa na makasama. Sinamaan na siya ng tingin ni Britney. Hindi na natutuwa. Why don't you leave us under the care of our daddy, Mommy? Matagal ka na naming nakasama ni Andrea.
Hindi ba pwedeng si Daddy naman ngayon? He needs our help. He is alone and so lonely, Mommy. Can't you see that? Literal na parang tumigil ang pag-inog ng mundo ni Britney nang marinig yun mula sa mismong bibig ng 6 years old niyang anak. Tama bang mga narinig niya? Sa lahat ng sakripisyong ginawa niya, yun pang magiging ganti ng mga bata. Siyempre hindi naman nila alam ang mga sakripisyong ginawa niya para lang maibigay niya ang buhay na kung saan ay may payapang tahanan. Wala pa silang muwang at hindi pa abot ng kanilang mga isipan kung ipapaliwanag. Noah, naririnig mo bang sinasabi mo? Gusto mong magpaiwan kay ni Andrea dito para ano? Makasama niyong daddy niyo? Ayos ng tayo ni Britney na hindi na napigilan ng tumaas ang boses. Namewang pa siya tumarap sa dalawang bata. Hinilot-hilot niyang sentido na bigla noon pumintig at saka sumakit. Hindi niyo ba alam na? Yes, Mommy. Dahil matagal namin siyang hindi nakasama ni Andrea. Matigas na sagot pa ni Noah na akala mo yung matigas ng buto sa katawan. Ikaw kasama ka namin palagi. Tapos si Daddy ngayon lang. Bakit ayaw mo kay Daddy? Mas gusto namin siya kumpara kay Tito Maki. Daddy is our real daddy. Tito Maki is not our daddy. Napakurap na si Britney ng kanyang mga mata. Namimigat na doon ang talukap ng kanyang mga mata. Nasasaktan na siya sa tahasang sagot ng kanyang anak na wala naman siyang ibang pinangarap kung hindi ang mapabuti ang mga to. Saka sa kanya ng custody galing na mismo yun sa bibig ni Kenji na huli silang magkausap. Kaya bakit naisip ito ngayon ng mga anak niya? Hindi kaya na-brainwash ang mga to habang nasa mansyon sila? Para maging ganito sila? Anak, seryoso ka ba? Nasasaktan na ako sa mga sinasabi mo. Hindi mo na ba ako love? Kung anong reaksyon ni Britney, ganun din ang reaksyon ni naman ng Elsa at Tina. Hindi niya lubos maisip na sasagutin siya ni Noah nang ganun sa kabila ng mga ginawa niya noon. Naunawaan naman nilang sabik si Noah sa figura ng isang ama. Pero ang lahat ng yun ay siguradong masakit sa kanilang ina. Kung malalaman lang ng batang pinagdaanan ni Britney, maunawaan niya ito kung saan galing. Pero bakit ganun na lang siya kaalaga sa kanila ni Andrea? Hindi na nakakatuwa, Noah. Alam mo ba na nakakasakit ka na ng damdamin ko? Talagang siyang gusto niyo kumpara sa akin na nakasama niyo mula bata pa kayo? Kulang na lang ay mangilid ng mga luha doon ni Britney para ipakita sa dalawang batang kaharap ang sakit na nararamdaman niya. Hindi pwedeng mangyaring gusto niyo, okay? Oo nga naman, Noah. Pinagbigyan na kayo ng mami niyo pero bakit parang umaabuso naman yata kayo? Inibigay na niya na lahat ng gusto niyo noon, hindi ba? Huwag kayong ganyan sa mami niyo. Si Manang Elsa na iritable na, malakas na umatungal ng iyak ang dalawang bata na para bang kapag ginawa nila yon, ay ibibigay ng kanilang inang kagustuhan nilang magpaiwan sa bansa. Sa piling ng kanilang amang si Kenji. Ngunit na magana lang ang kanilang mga mata, na maos ang kanilang mga boses at halos maubos ng mga luha, hindi pa rin nila nakuha ang mga gusto nila. Saka na, kapag binata't dalaga na kayong dalawa, saka ko kayo hayaang mag-decide kung saan nyo gustong sumama. Sa ngayon ako na munang masusunod dahil ako ang ina, wala kayong magagawa. Maligo na kayo't maaga tayong pupunta ng airport. Walang maiiwan. Babalik tayo ng Malaysia ng sama-sama. Period. Nagawa nilang makaalis ng bansa sa kabila ng pag-alboroto at paglulupasay ng dalawang bata mula sa hotel room na umabot ng airport at hanggang sa loob ng eroplano habang ginigit na nais nilang magpaiwan ng bansa para makapiling ang kanilang ama. Hindi nagpatinag doon si Britney. Pinairal niyang pagkakaroon ng matigas na puso para sa mga anak. Hindi niya hinayaang lumambot ang kanyang puso dahil paniguradong siya lang din ang mahihirapan. Madam Britney, akala ko po ba susunduin kayo ni Sir Maki? Si Manang Elsa na halatang inip na. Karga nito si Noang nakatulugan na lang ang pag-iiyak buong biyahe nila. Halos kalahating oras na tayong naghihintay dito kanina pa. Oo nga sandali lang. Hindi kasi nagre-reply, hindi rin naman sinasagot ang paulit-ulit kong tawag. Hindi na may pintang mukha ni Britney. Pagod na siya sa mga bata tapos tong si Maki hindi sabihin kung tuloy ang pagsundo o hindi para mag-taxi na lang sila. Hindi yung pinaghihintay pa sila na para bang hindi sila pagod sa biyahe. Sorry babe, sana man lang nag-heads up ka at kanina mo pa sinabi. Goodness naman Maki, 30 minutes na kami dito. Pagod kami sa biyahe tapos paghihintayin mo pa kami. Hindi ko naman sinabing sunduin mo kami, ikaw ang nagpresente Hindi na napigilan ni Britney uminit ang ulo. Gusto na niya makarating sa townhouse at nang makapagpahinga. Hindi naman sa ganun, may biglaan lang talaga ako. Siya sige na, magta-taxi na lang kami. Pagkasabi niya noon ipinatay na niya ang tawag. Hindi niya sinagot ang tawag nito nang makita niya yon. Tumawag na siya ng taxi na kung kanina pa nila ginawa, malamang ay malapit na rin silang makarating sa tahanan nila ngayon. May lakad pala ito't nagsabi para susunduin sila.
Pinaasa lang talaga sila sa wala. Akala pa naman niya ay nagbago na to. Bakit parang kung anong ugaling pinakita niya sa kanya ngayon, ayun ang totoo talaga nitong ugali. Hindi ugali na minahal nilang mag-iina noong nanliligaw pa lang ito sa kanya at sinusuyo siya upang makuha ang loob niya. Anong sabi? Ewan ko sa kanya man ang Elsa. Busy na naman yata. Pwede namang sabihin niya hindi tayo masusundo. Talaga kung hindi ko pa tinawagan, hindi natin malalaman na hindi naman pala siya pupunta. Pinaghintay niya tayo sa wala. Masama pa rin ang mood ni Britney kahit na mabilis lang din silang nakahanap ng taxi. Habang nasa biyahe, hindi pa siya kinausap ni Manang Elsa at Tina na panay ang palitan ng makahulugang mga tingin. Alam nilang may namumuong tensyon na naman sa pagitan ng kanilang amo at sa kanyang nobyo na mukhang pinakita na yata ang tunay na kulay. Hindi lang yun ang unang beses nagkasamaan sila ni Maki ng loob. Magmula nang makabalik sila ng bansa, naulit pa yun ng maraming beses na mostly ay kapag may gala silang buong pamilya. Sa hindi malamang dahilan ni Britney palaging hindi natutuloy. Kahit na nakabis na sila, tinintay na lang ang pagdating nila upang sunduin. That's enough, Maki. Nagiging sinungaling ka na sa mga bata ng mga anak ko. Hindi mo ba alam na dahil sa ginagawa mo inaayawan ka na ni Noah at ni Andrea? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Hindi ka na kagaya ng dati. Babe, ilang beses ko bang explain sa'yo na biglang dumarating ang kamag-anak ng pamilya ng dati kong asawa upang magbakasyon dito. Alangan namang unahin ko pang umalis para puntahan kayo kumpara sa kanila. You know that's bullshit reasoning. Alam mo yan ahead of time. Hindi nga, bigla na lang silang sumulpot dito. Sinurpresa sina Caleb at Chloe. Taas na rin ito ng tono sa kanya. Okay, sige, tama ng rason. Pero bakit hindi mo kaagad sinabi para hindi na kami umasa, hindi ba? Pinaalam mo dapat. Hindi to sumagot sa kabilang linya na ang naisip ni Britney siya pa ang may ganang magalit ngayon siya na ang mali. Hindi na talaga itong makina na kilala niya. Mula nang bumalik sila isang beses lang itong tumupad ng usapan. Let's break up na lang kung ganyan. Hindi na healthy ang relasyon natin. No, hindi tayo maghihiwalay. Papasyal ako dyan sa inyo at mag-uusap tayo ng personal para sa ating kasal. Hindi na yun pinakinggan ni Britney at pinatay ng tawag. Naimbiyar na siyang lalo sa huli nitong sinabi sa kanya. Hindi na naman tayo tuloy. Sinawa ng lungkot ng tono ng kanyang boses. No, tuloy tayo anak kahit na wala sila. Busy raw kasi sila ngayon. Hindi siya pinansin ni Noah na mula rin nang bumalik sila ay dumistansya ito sa kanya. Maging si Andrea ay ganun din ang pinakita at pinaramdam sa kanya. Animoy nagtatampo pa rin ng dahil hindi napagbigyan. Pagkaraan ng ilang araw after nang mangyari yon ay nagtungo nga si Maki sa kanila upang manghinuyo. Nasa school pang mga bata noon, kung kaya naman si Britney lang at ang ilang mga maid ang nasa bahay. Sorry na babe, hindi ko lang talaga inaasahan. Shall we date tonight? Tama, tayong dalawa lang muna. Kailangan din nating magkaroon ng private time. Baka yun ang dahilan, lagi tayong nag-aaway, hindi ba? Hindi yan totoo dahil bago kami umuwi ng Pilipinas ay okay na okay tayo. Nagbago ka lang pagkatapos ng insidenteng yon. Alam mo kung anong tinutukoy ko, Maki. Bakit ba hindi na lang tayo maghiwalay? Sa tingin ko naman ay wala nang patutunguhan pang relasyon nating ito. Hindi na tayo okay at masaya. Ano kayang mangyayari ngayong malaya na si Britney dahil sa pagbabagong napapansin niya kay Maki? Makipaghiwalay na kaya si Britney sa nobyo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.